Narito na ang PTV Balita ngayon. Magsasagawa ng contract growing ang Department of Agriculture at National Food Authority sa darating na dry season upang matulungan ang mga magsasaka. Ibig sabihin, ang mga itatanim na palay ay kinokontrata ng bilhin ng NFA bago pa ito anihin. Ayon kay Agriculture Undersecretary Leo Sebastian, layo nitong magkaroon ng opsyon ng mga magsasaka na ibenta sa NFA o private sector ang mga inani nilang palay o kung ano ang nakikita nilang magandang presyo. Tutulungan din ng DA ang mga magsasaka na lalahok sa programa sa pamamagitan ng pamimigay ng binhi, abono at iba pang ayuda. Muling binalaan ng Commission on Elections sa mga pasaway na kandidato ngayong nagsimula na ang campaign period para sa barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, may mga naitatala na silang lumalabag gaya ng mga nagkakabit ng campaign poster sa poste, kable ng kuryente at iba pang ipinagbabawal na lugar. Samantala, isang tumatakbong kapitan naman at mga kagawad sa Barangay San Bartolome, Quezon City ang sinampahan ng disqualification case at vote buying sa COMELEC. Kabilang dito sina Riza Ramos Pascual, Dong Pascual, Gabi de los Santos at 4 na iba pa. Ayon sa complainant, maagang nagkabit ng election paraphernalia at namahagi umano ng pera ang kampo ni Pascual sa isang pagtitipon sa barangay. Nakunan din sa video na namimigay ng 500 piso ang grupo ni Pascual. Kapag napatunayan, maaring ma-disqualify ang mga inireklamo. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula sa Visayas kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines nagpadana og dugang na mga sundao didto sa probinsya sa Negros Oriental alang sa pagpangandam sa nagsingabot nga barangay ug SK elections. Dugang na 4 ka platoon kun kapin sa 120 ka mga personnel sa Philippine Army ang gideploy sa probinsya sa Negros Oriental. Matod sa Viscom, subay kini sa pronouncement sa COMELEC 7 Regional Director na si Attorney Lionel Marco Castellano nga kapin sa 500 ka mga clustered voting center ang i-deploy sa probinsya uban sa mga personnel sa PNP. Dugang sa AFP, ang mga gideploy na mga sundao sa Negros Oriental murender og election duty sud mismo sa mga voting center. Sa pagkakaron, adunay siyam ka mga barangay panahon sa mga kalamidad. This MOPEX provides our naval reservists for our force multipliers to be responsive in terms of organizational structure, sound administration, sustainable logistics, and other relevant trainings. And to train them to be deployable in times of crisis, emergencies, or HADR that will struck our country. Pag may bagyo, ang nangingibabaw, yung mga taong, mga first responder, magugulat kayo, no? They're not wearing Navy uniform, but they are all. Sila yung nangunguna, our naval reservists. No? Kaya nakakataba ng puso, and yan din nakikita ko dito. To ensure the readiness and the PNARUS, the Philippine Navy program, this exercise that concentrates on equipping our reserve force with strategic knowledge and skills, integrating them with the competency to respond to potential security threats or conflicts effectively. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.